Narito pong malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Masusing bineberipika ng Philippine National Police o PNP ang mga natanggap nilang impormasyon mula sa supporter ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Kinumpirma kasi ng pambansang pulisya na may natatanggap silang detalye mula sa mga nagpapakilalang miyembro sa grupo ni Kibuloy. Subalit ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maigpit nilang sinusuri ang mga info dahil posible kasi anyang inililigaw lamang ng mga ito ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad. Mula po nung naglabas po tayo ng rewards sa sino man pong makakapagbigay po ng information, dinagsa po tayo ng mga tawag giving information. Some of them are claiming na sila po ay mga taga-suporta. Pero kagutulad ng sinasabi po natin, hindi po natin ito basta-basta tatanggapin. Baka nga yung iba ay prank calls lang, baka yung iba naman ay intended para ilayo tayo dun sa tinutumbok po natin ng mga areas na possible po na kinakokoonan po ng mga pinaghahanap po natin. So lahat po itong information po na ito ay vinevet po natin, kinukonfirm, binavalidate po natin sa ibang sources po natin. And of course, yung intelligence community po natin. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, mayroon dang magandang lead ang PNP sa ginagawang paghahanap kay Kibuloy at 4 pang kapwa akusado nito sa mga kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse. Hataw Balita ngayon. Nanguna sa pinakabagong senatorial preference survey ng Octa Research Group ang magkapatid na sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at media personality na si Ben Tulfo. Sa resulta ng survey, top choice si Representative Erwin Tulfo sa mga napupusuang maging senador sa susunod na eleksyon. Nasa pangalawang pwesto naman sina Ben Tulfo at Senator Bongo. Sinusundan ito ni dating Senate President Tito Soto III at Senator Pia Cayetano. Pasok rin sa top 16 senatoriable sina Senators Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino. Gayon din si dating Senador Ping Lacson, former President Rodrigo Duterte, ex-Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, DILG Secretary Benhur Abalos Jr., pati sina dating Manila City Mayor Isko Moreno at Makati City Mayor Abby Binay. Isinagawang survey sa 1,200 respondents na nasa 18 years old pataas sa pamamagitan ng interview mula June 26 hanggang July 1, 2024. Hataw Balita ngayon. Naka-lockdown na ang Batasang Pambansa Complex bilang paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Magiging limitado na lang ang mga maaaring makapasok sa House of Representatives. Simula kahapon, July 18 na naghigpit na ng entry point sa Batasang Pambansa at may listahan ang mga may pahintulot na makapasok sa Kamara hanggang sa araw ng SONA. Si House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo tiwala sa ipinatutupad na security measures sa Batasang Pambansa Complex. Ito'y matapos ang kontrobersyal na designated survivor na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, kabilang sa pinaglaanan ng SONA budget ang maigting na seguridad. And I trust the security of Congress. Lalo pa ngayon, inagahan pa nila na mas maaga na one day, tapos panay ang sweep nila. So I heard na they'll do another sweep on Sunday, tapos early Monday morning there will be another sweep. Hindi lang naman sa pagkain ginagasta yun eh. It's more on security, preparations, di ba? Nandyan, makikita naman natin, paglabas natin sa Congress, katakot-takot na ilang, yung mga pulis na yun, pinapakain kaya yun, pakainin natin din, di ba? Yung mga nagwawalis na mga traffic enforcers, binabayaran din, may overtime din sila kasi ginagabi sila. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng ilang mga senador ang mga nais nilang marinig sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 22.
Para kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat magbigay ng solidong utos ang Pangulo para masigurong matutupad ang mga ipinangako nito sa kanyang unang 2 SONA. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, dapat ilatag na ni Pangulong Marcos ang achievements ng kanyang administrasyon. Samantala, umaasa si Senator Ronald Bato de la Rosa na babanggitin muli ang pagbuhay sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC na hiniling na noon ng Pangulo sa kanyang unang SONA at ang usapin sa POGO. Usually, most powerful ang administration in the 3rd and 4th year. So the first 2 years is really a OJT on steroids, di ba? And then, alam naman natin na pagdating mo ng 2027, ang focus ng mga tao is on the 2028 election. Each administration has real pets, no, na gusto talaga nilang pet bills, pet projects, yung talagang mission in life nila, no? So, if there's going to be a SONA that will be heard, it's this one. You know, because nga, you have basically 24 months to get it done. Bagong Pilipinas, di ba bagong pulisiya nga sa POGO, iba na po natin yung POGO. Yan ang tunay na magbabago ng kaunti sa kalagayan at itsura ng Pilipinas sa ngayon. In the light of the recent developments nga sa West Philippine Sea, which I feel kailangan talaga natin na magkakaroon ng sizable reserves in case of emergency. That's my hope only. That's my hope. But I'm not expecting. I am only hoping na sana maisama. Para maingganyo naman, no? Maingganyo naman yung mga kasamahan ko sa majority bloc na tumulong na maipasa itong bill na ito. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nagpatulong umano ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanilang senatorial slates sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa pangalawang Pangulo, inimbita siya na suportahan ang kampanya ng mga tatakbong senador sa ilalim ng PDP laban. Dagdag pa ni BP Sara, nagpatulong umano si PBBM sa kanya na tulungan ang magiging senatorial candidates ng administrasyon noong bago pa siya mag-resign sa gabinete. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte, inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. I think I can speak about this already. I think i-confirm din niya ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Hataw Balita ngayon. 19 na minuto makalipas po ang 5:05 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inihad ni Vice President Sara Duterte na ilan sa rason ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim sa Department of Education o DepEd ay personal, trabaho at ang bayan. Wala rin umano siyang pagsisisi sa pagpapatakbo ng kagawaran ng edukasyon sa loob ng kanyang 2 taong pangunguna dito bilang kalihim. Anya, nais niya pa sanang tapusin ang lahat ng kailangang magawa ng ahensya sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Nilinaw naman niya na walang kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang pagbibitiw sa posisyon. Ngayong araw, July 19, ang effectivity ng resignation na ipinasa ni BP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. In fact, it is with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Department of Education. So, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Hataw Balita ngayon. Kukuha ang bansang Singapore ng mga health workers sa Pilipinas upang makadagdag ng pangangailangan nila ng mga nurse para sa mga pampubliko at pribadong ospital at health institutions. Isang Memorandum of Understanding ang nakatakdang legdaan ng Department of Migrant Workers at Ministry of Health ng Singapore para sa gagawing recruitment. Ayon kay Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C., sa mga nakalipas na taon, nasa 3 hanggang 4,000 pangangailangan nila sa mga nurse. Ang pagiging likas na maalagaan niya ng mga Pinoy healthcare worker ang isa sa mga dahilan bakit sila top choice sa kanilang bansa. Tinatayang nasa humigit kumulang 215,000 ang Pilipino sa Singapore. 84% ito ay pawang mga OFW. 60% naman sa mga OFW doon ay professionals at 40% ay domestic worker. We welcome nurses from around the world, but also especially in the Philippines. I think your skills in English language, for instance, and the very natural way you care and nurture for people have made Filipino nurses very sought after, and they are often very much the preferred choice as well. We are also thankful to the Singaporean government and the Ministry of Manpowers for the various recent measures they placed to further protect our OFWs. We know for sure that tighter workplace safety measures are in place, tougher action to penalize companies for worksite lapses, and requirements for accommodation as proof prior to proof of acceptance of an employee to Singapore. Nakasabat ng nasa mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Coast Guard sa Batangas Port. Samantala, mahigit 700,000 pisong halaga naman ng umano'y ecstasy ang nasabat ng PIDEA at Philippine National Police sa isinagawang drug buy-bust operation sa Bacoor City. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Matapos makatanggap ng ulat mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, magkatuwang na nagsagawa ng inspeksyon ng PIDEA at Philippine Coast Guard sa marshalling area ng Batangas Port. Katuwang nga kay ng unit ng PIDEA at PCG na kumpirma na may tinatagong iligal na droga sa sasakyan ng isang lalaking suspect. Nakuha mula rito nasa kalahating kilo ng hinilalang shabu na may tinatayang street value na 3.2 million pesos na dadalhin umano sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Samantala, bandang alas 7:45 ng gabi nitong Huwebes, July 18, nang magsagawa ng drug buy-bust operation ng PIDEA at Regional Drug Enforcement Unit o RDEU-4A sa open parking lot ng isang mall sa Barangay Molino, Bacoor City, Cavite. Arestado sa operasyon ang isang suspect na isang delivery rider. Nakuha sa suspect ang nasa 1,151 piraso ng blue tablets na hininalang ecstasy na may tinatayang halaga na mahigit 950,000 pesos. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Hindi pa rin nakikita ang 3 individual na naitalang missing sa kasagsagan ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Norte. Samantala, humiling naman na maasistihan sa kakailanganing mga gamot ang Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Si Weng Fernandez sumahataw. Hataw Balita ngayon. Bukod sa 8 kumpirmadong nasawi sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pagkalunod sa baha, 3 individual pa ang naitalang missing at hanggang ngayon ay di pa rin nakikita. Ayon sa Health Minister ng BARM na si Dr. Cadil Juju Sinulinding Jr., habang tumatagal ay paunti na umano ang chance ng survival ng mga nawawala, ngunit umaasa pa rin na ligtas ang mga nasabing individual. Tumatagal ang panahon na hindi sila nakikita, pakunti ng pakunti yung chances of survival. Pero sana po ay pinagdarasal natin na sila po ay ligtas. Samantala, humihiling naman si Dr. Sinulinding sa pamalaan na maasistihan ang BARM sa mga gamot na maaari nilang kailanganin. Pangunahin sa mga sakit na naitala ngayon sa BARM sa kasagsagan ng pagbaha ay ang acute respiratory infection, skin diseases, diarrhea at pagsusuka. Sa totoo lang, yung ating mga gamot ay sapat para sa regular na pasyente. Sa ganitong sitwasyon, nag-expect po tayo na kukulangin tayo. Kaya nga po tayo ay nananawagan ng tulong sa national government at sa ating National Department of Health na i-assist lang tayo habang tayo po ay naghahanap pa ng supply and sources na mapagkunan itong mga gamot na pangunahin na kailangan natin sa mga panahon na ito. Naka-code white na rin ang mga ospital sa BARM ayon kay Minister Sinulinding. Samantala, naglabas na rin ng advisory ang Bangsamoro Government hinggil sa mga kalsada at tulay na di na madaanan dahil sa epekto pa rin ng pagbaha. 4 na munisipyo ang apektado sa Maguindanao del Norte, habang 2 naman sa Maguindanao del Sur, simula alas 6 ng gabi nitong Huwebes, July 18. Partikular na ang ilang mga daan at tulay sa mga bayan ng Barira, Buldon at Matanog sa Maguindanao del Norte. At sa mga bayan naman ng Sharif Sayduna, Mustafa at Datupiang sa Maguindanao del Sur. Weng Fernandez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Bulkang Mayon sa Albay nakapagtala ng isang phreatic eruption kagabi ayon sa PHIVOLCS. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng phreatic eruption ng Bulkan Mayon sa Albay bandang gabi nitong Huwebes, July 18 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ayon sa ahensya, dakong alas 6:16 ng gabi na itala ang naturang pagsabog na tumagal lamang ng halos 1 minuto. Umabot ng halos 200 metro o 656 feet ang taas ng ibinugang abo ng bulkan. Bagamat mahina lamang ang naging pagsabog, patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Mayon. Mahigpit din binabawalan ang anumang sasakyang panghimpapawid na dumaan sa ibabaw ng bulkan. Batay sa pinakahuling bulletin na inilabas ng PHIVOLCS, nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon kung saan nakapagtala lamang ng isang volcanic earthquake at isang rockfall event noong July 18. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Inilatag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang detalye ng 10 taong pondo para sa public transit. Nagkakahalaga ito ng $30 billion ngunit hindi pa magsisimula sa loob ng 2 taon. Mula sa Regina, Canada, may humahataw na balita. Si Emerald Roca live. Hataw Balita ngayon. Emerald, ano ang nakapaloob sa 10-year Canada Public Transit Fund? Ayon kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau, nais niyang magkaroon ng long-term transit funds ang kagaya ng syudad gaya ng Toronto. Ilang buwan nang pinagplanuhan ang naturang pondo at napakalaman sa nakaraang federal budget. Mahati ang pera sa 3 kategorya:
baseline funding para sa mga existing na sistema, metro region agreements para sa mga malalaking syudad sa bansa, at pondo para sa rural at indigenous communities at active transportation. Ayon sa mga liberal, magandang pandagdag ito sa Housing Accelerator Fund na naglalayong magpondo ng mga housing projects na malapit sa public transit. Kabilang dito ang pag-alis ng mandatory minimum parking requirements sa mga bagong tayong lugar at pagpapahintulot sa mga high-density housing projects malapit sa mga transit. Hindi naman agad maibibigay ang pera hanggang sa taong 2026. Ngunit bukas na ang applications para sa baseline funding at metro agreements para makapagplano ang mga syudad ukol dito. At yan muna ang latest dito sa Canada. Balik sa iyo, Sherwin. Emerald, na i-consider ba ang panahon sa mga planong ito, lalo na't may mga severe weather events sa Canada? Yes, Sherwin. Ayon kay Housing Minister Sean Fraser, ay kinukonsider nila yung impact of severe weather events sa pagpaplano at pagtatayo ng mga infrastructures. Noong nakaraang Martes nga, nagkaroon ng flash flood na naapektuhan ng isang major roadway sa Toronto na nakaabala sa maraming tao at sasakyan. Kaya pinagplanuhang maigi ng government ang proyektong ito bago mag-umpisa ang mga pagpapatayo. Sherwin? Alright, maraming salamat, Emerald Roca mula sa Regina, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagpositibo sa COVID-19 test si United States President Joe Biden. Bunsod nito, mananatili muna ang presidente sa kanyang tahanan sa Delaware para mag-self-isolate. Ito humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Naantala ang pangangampanya ni United States President Joe Biden nang magpositibo ito sa COVID-19 noong Miyerkules, July 17. Ayon sa doktor ng Pangulo, mild symptoms lamang ang nararanasan ng presidente na tumanggap na ng first dose ng antiviral drug na Paxlovid. Magsa-self-isolate muna si President Biden sa kanyang tahanan sa Delaware, ayon na rin sa payo ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Hindi naman matukoy kung kailan at saan nahawa ng COVID-19 si President Biden dahil na rin sa dami ng pinuntahan nito noong mga nakaraang araw. Ayon sa rekomendasyon ng CDC, ang infected na tao ay kinakailangan mag-isolate hanggang mawala ang lagnat at kinakailangan magsuot ng mask sa loob ng 5 araw. Ayon sa White House official, maaaring tuloy pa rin ang pagtatrabaho ni President Biden sa pamamagitan ng video calls na ginawa na rin niya noong unang nagkaroon siya ng COVID-19. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Yung pong habagat, inyo makikita, naapektuhan na po o naapektuhan pa rin ang malaking bahagi po ng ating bansa. Inyo makikita, halos buong bansa ay nakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yung pong low pressure area ay nasa bandang West Philippine Sea, nasa layong 135 kilometers west-southwest ng Calapan City, Oriental Mindoro. Samantala, meron pong nabuong pangalawang low pressure area nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, wala pong epekto ito sa ating bansa. Nasa layong 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito pong low pressure area nasa West Philippine Sea sa araw ng Sabado o bukas ay inaasahan po natin kikilos pa kanluran at maaari pong bukas nasa labas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong pagkilos o inaasing pagkilos ng pangalawang low pressure area ay dyan na rin west-northwest at maaari pong lumapit po sa may bandang east ng Northern Luzon. Sa ating maging lagyan na panahon bukas, araw ng Sabado, asahan pa rin po natin ang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm doon na naman po sa may Ilocos Region, Bataan at Zambales dahil po itong habagat
ay unti-unti na pong kikilos pangaluran dahil itong low pressure area ay may impluwensya kay habagat. Kaya bukas, itong habagat ay maapektuhan na lamang po ang kalurang bahagi ng Northern Luzon at ng Central Luzon. Sa linggo naman ay patuloy na itong lalayo itong habagat sa ating bansa, kaya ang buong bansa ay makakaranas po ng fair weather, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. At yun naman po ang pangalawang low pressure area na buo po sa ating PER. Bukas, Sabado at Linggo, inaasahan po natin wala pang epekto sa ating bansa. Paalala, patuloy pa rin tayo maging update sa ating pinapalabas na public weather forecast, weather advisory, lalo po itong binabantay nating dalawang low pressure area at kasama rin po itong epekto ng southwest monsoon o habagat. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:36 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tatlong-daan ng tauhan ng Calabarzon Police ang ide-deploy sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 22 upang tiyakin ang seguridad at maiwasan ang anumang kaguluhan. Si Jolitz Matangat humahataw. Hataw Balita ngayon. Simula sa July 21, nakatakda ng ipakalat sa lalawigan ng Rizal ang 300 tauhan ng Calabarzon Police para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gaganapin sa araw ng Lunes, July 22. Pangunay na babantayan nila ang mga lugar ng San Mateo, Rizal kung saan malapit ang batasang pambansa na venue ng SONA at posibleng daanan ng mga realista. Meron po kaming i-deploy na 300 PNP personnel na CDM po, Civil Disturbance Management, na i-deploy po sila sa tinasking po namin sila sa San Mateo. Doon po sila magbibiliting from July 21 hanggang July 22, 8 p.m. Ang ibang ahensya naman tulad ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang concerned government agency ay ide-deploy sa buong lalawigan ng Rizal. Bukod dito, mayroon ding 85 na reserved standby security force ayon kay Captain Valenia. Paalala naman ng Rizal PPO sa publiko, huwag nang makisama sa mga magrarally sa araw ng SONA ng Pangulo. Ipinababatid lang po namin sa mga mamamayan na sana maging peaceful to, yung wag silang mahikayat or ma-encourage na sumama sa mga rallyista na nang aakit sa ibang katulad ng mga iba-ibang lugar. Mula rito sa Rizal, Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na maglabas ng pondo ang lokal na pamahalaan ng Barangay Manihala sa bayan ng Bansud Oriental, Mindoro bilang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Umabot na sa mahigit 200 na pamilya ang apektado matapos na mawalan ng hanap buhay. Si Alan Manansala humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang Barangay Local Government Unit ng Manihala sa Bansud Oriental, Mindoro na maglabas ng kanilang 5% calamity fund na maaaring ipangtulong sa mga residente. Kabilang kasi sila sa mga apektado ng pagbaha dulot ng low pressure area na nagpaulan sa probinsya simula kamakalawa. Ayon sa barangay official na si Ginoong Joey Gutierrez, nasa 1,262 residente o katumbas sa 200 pamilya ang apektado ng sunod-sunod na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa kanilang lugar. Bukod sa mga namatay na mga alagang hayop, nasira rin ang karamihang pananim na siyang pangunahing hanap buhay ng mga residente. Gayunman, nakahanda umano ang kanilang opisina na maglabas ng pondo na maaaring ipantulong sa mga residenteng apektado. Sa kabahayan po, may mga life na naapektuhan po, kagaya po ng mga bahay na uri ay kahoy lamang po. Then sa mga
pananim po is yung mga punla naapektuhan po talaga, waste out po. Then yung mga sagingan po, maraming sagingan po ang naapektuhan dahil po sa malakas na baha. Ang dami pong natumba. Meron din pong naapektuhan mga alagang hayop po, especially po yung mga babuyan. Marami pong namatay. Kaya pa naman pong i-survive ng barangay kasi meron naman po kaming budget for the 5% calamity fund na hindi pa po nababawasan. So, pwede po kami maglabas ng budget para doon sa mga relief goods or mga tulong financial na pwede namin pong ibigay sa mga residente. Samantala, bagamat humupa na rin ang level ng tubig sa Alag River, di rin nakaligtas sa tubig baha ang sitio Nagpilian at Katanagan sa bayan ng Baco Oriental, Mindoro kahapon July 18. Sa larawang ibinahagi ng Provincial Public Information Office ng Oriental Mindoro, makikita ang pag-apaw ng tubig sa Alag River sa bayan ng Sablayan. Umabot umano sa critical level ang tubig baha. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Libo-libong pasahero ang na-stranded sa umapaw na spillway dahil sa magdamag na walang tigil na pag-ulan, bunsod ng nararanasang sama ng panahon dulot ng low pressure area sa Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi madaanan ng libo-libong motorista at biyahero ang spillway na inapawan ng tubig baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa nakaramang damaga. Halos 2 barangay na ang sakop ng mahabang pila ng mga na-stranded na sasakyan, partikular na sa mga barangay ng Usab at Malinta. Halos 4 hanggang 6 na oras ang itinagal na mataas na tubig baha bago tuluyang nakadaan ng mga sasakyan. Bunsod ng nararanasang sama ng panahon dulot ng low pressure area o LPA, inapawan ng tubig baha ang spillway sa ginagawang tulay sa barangay Usab sa siyudad ng Masbate. Ang ilang motorista nagpipilit na makatawid sa hanggang hita na tubig baha gaya ng mga motorsiklo. Libo-libong motorista ang stranded ngayon dito sa spillway dito sa Barangay Usab at makikita natin sa ating lipunan. Andito yung mga motorsiklo itinatawid o binubuhat na lang ng mga residente para makalipat dito sa kabilang panig ng itong spillway. Ang ibang mga residente pinagkakitaan na rin ang pagbubuhat ng bawat motorsiklo na tinatawid sa tubig kung saan umaabot sa 200 piso ang bayad. Lumubog naman sa hanggang baywang na tubig baha ang ilang mga bahay na malapit sa ilog. Reklamo ng ilang residente ang hindi pa natatapos na tulay at ang mababang spillway kaya naranasan ang biglang pagtaas ng tubig. Pinasok na rin ng hanggang dibdib na tubig baha ang bahay ng isa sa mga residente na si Mang Orlando Vergado. Yan na nga, hanggang dito ko yan, ang lalim ng tubig. Kaya lang naman ito nagkaganito, gawa ng tulay dyan na ginagawa nga. Kasi ang detour nila masyadong mababa. Pero kung ang detour nila, pinantay nila sa dating riprap, kaya yan. Tapos sabayan pa sa tao baga aminan na tira nakaanyo kami didilit ni nangyari sugat sa ni. 5 bahay ang halos lubog sa hanggang dibdib na tubig baha dito sa nangyaring flash flood dito sa ilog ng Usab sa Masbate City. Ayon sa 2nd District Department of Public Works and Highways Checker na si Randy Biliran, ngayon lamang nangyari ang ganitong pag-apaw ng tubig baha sa kanilang ginawang detour o spillway. Hindi naman. Hindi lang pag malakas ang ulan. Ayun lang ganitong matagal yung umapaw ba? Matagal naman ba? Maubos ba? Wala mo tayo magawa kasi pag matapos na yan tulay, wala nang baha. Kaso, hindi talaga kayahin ng detour. Humihingi naman ng pangunawa ang DPWH sa publiko at nakiusap na habaan na lamang ang pasensya dahil sa nangyaring insidente ng pagbaha. Inaasa ng ahensya na bago magtapos ang taong 2024 ay makukumpleto na rin ang pagkukumpuni ng tulay sa lugar. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang 40 anyos na lalaking magsasaka sa Apayao na kinilalang dating miyembro ng New People's Army sa baryo ang sumuko sa pinagsamang mga operatiba ng 1st Apayao Provincial Mobile Force Company
Regional Intelligence Unit 14 at iba pa. Sa kanyang pagsuko, ibinigay din ito ang isang baril na inilarawan bilang isang MK2 rifle at isang hand grenade fragmentation. Samantala sa Benguet naman, 3 lalaki na may edad 59, 48 at 61 na taong gulang na kinilala bilang mga dating miyembro ng NPA sa baryo ang voluntaryong sumuko sa pinagsanib na operatiba ng La Trinidad Municipal Police Station, Tinok MPS at iba pa. Resulta ito ng patuloy na kampanya laban sa terorismo na ipinatupad ng mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR. Dinala ang lahat ng mga sumuko sa kustodiya ng kanilang lead unit na namamahala para sa tamang dokumentasyon at custodial debriefing. Hataw Balita ngayon. Malaking tulong ngayon sa probinsya ng Bulacan ang bagong synoptic station na ipinatayo ng Philippine Weather Bureau Pag-asa. Isang paraan ito para mas mabilis na makarating sa ahensya ang eksaktong lagay ng panahon lalo na sa pag-iral ng La Nina sa bansa. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita ngayon. Pinasinayaan na ang 83 bagong synoptic station na ipinatayo ng DOST Pag-asa sa Barangay Palapala, San Ildefonso, Bulacan kahapon July 18. Malaking tulong ito sa ahensya para maipadala sa kanila ang updated data at aktual na weather condition sa probinsya ng Bulacan. Magagamit ito para ma-detect din lalo ng wind condition, speed, rain gauges, humidity, heat index at temperature sa lugar na sakop ng nasabing station. Bukod sa makukuha ang temperatura sa pamamagitan ng thermometer, sa pamamagitan din ng sunshine recorder na ito, makukuha naman ang duration ng sikat ng araw at kasama na rin dito ang rain gauge kung saan nga merong manual at automatic para makuha ang buhos ng ulan. The opening of the newest synoptic station is timely dahil inaasahan natin na towards the later part of the year, in fact bandang August, September-October season, in-expect natin na more than 70% mag-develop ang La Nina. Paliwanag din ng Pag-asa, ang nasabing synoptic station ay masasabi rin na isang state-of-the-art observational instrument at hindi nalalayo sa mga instrumentong ginagamit sa World Meteorological Organization o WMO. May mga bagyo na magdadala ng maraming ulan. Sa katunayan, ngayon pa lang, hindi pa nag-umpisa ang La Nina, may mga lugar na nagkaroon ng pagbabaha, no, sa Visayas, Mindanao. So, much more kapag nag-fully develop na ang La Nina. So, isa lamang ito sa mga tools ng Pag-asa upang masukat, no, kung gaano kadami ang pag-uulan sa lugar na ito, gaano kalakas ang mga hangin kapag dumaan ang bagyo, knowing ang Bulacan, ang Central Luzon ay dinadaanan ng bagyo, no. At dito rin po na kahit na walang bagyo, may mga malalakas na mga local weather systems like thunderstorms. Kaya malaking tulong ito, hindi lamang sa Pag-asa upang ma-improve lalo ang aming operation. Samantala, magagamit din sa pagkalap ng weather information at early warning data ang nasabing istasyon, lalo na sa panahong may low pressure area. Makatutulong din ito sa disaster preparedness and awareness para makaiwas ang mga residente sa anumang kalamidad, kabilang na ang landslide at pagbaha. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Bumagsak sa loob lamang ng ilang oras ang ulan na katumbas ng ilang buwan na nagdulot ng flood emergency sa Arkansas at ibang bahagi ng Estados Unidos at Canada. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Abby, gaano karaming tubig ulan ang bumagsak dyan sa US? Kerwin,
katumbas ng halos ilang buwan ng pag-ulan na bumagsak sa loob lamang ng ilang oras sa Arkansas at Missouri noong July 17 na nagresulta ng mapanganib na flash flooding at evacuations. Nag-issue na isang rare flash flood emergency sa halos 5,000 residente sa Yellville at Marion County matapos umabot sa 6 hanggang 11 pulgadang ulan ang bumagsak sa mga lugar na karaniwang nakakakita lamang ng 3.5 hanggang 4 inches ng ulan sa buong buwan ng Hulyo. Nagresulta rin ang matitinding bagyo ng pagka-stranded sa mga driver sa matataas na tubig sa Toronto, Canada at may kumpirmadong tornado na nanalasa sa lungsod ng Rome sa New York. Nawalan ng kuryente ang nasa 200,000 na bahay at business sa Northeast at mahigit sa 22 buildings ang nasira sa lungsod ng Rome, kabilang na ang First Presbyterian Church at ang St. Mary's Church na parehong binuo noon pang 1800s. Hindi naman bababa sa 5 individual ang nasawi sa mga bagyo sa buong US, kabilang ang isa mula sa New York, mag-asawang 88 years old na nasa sasakyan noong baha sa Elsa, Illinois, isang 76 years old na pasahero sa Rockford, Illinois at isang 44 years old na nabagsakan na natumbang puno sa Cedar Lake, Indiana. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, sabi, usual ba ang ganitong dami ng ulang bumabagsak sa maikling panahon? Sherwin, ang extreme rainfall rate ay expected once in 500 years. Pero itong ganitong intense na pagbuhos ng ulan sa maikling panahon ay nagiging common ngayon dulot ng pagiging warm ng mundo. Sherwin? Alright, maraming salamat Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan 75% ng flood-related deaths ay nangyayari sa mga sasakyan. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out. Ayan, shout out kay Sunny ko sa absent. At siyempre sa ating mga suki, ila Brada Hener Aliparo, Lito Zamora, Moises Pabro, kay Brad Roy Arsenal. Sige. At siyempre sa mga nasa ibayong dagat, kagaya nila Emma Chikuhara at Elena Yang. At sa buong Pilipinas, at sa iba't ibang panig ng mundo na mga taga-subaybay po natin, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 2 Juan, Kapitulo 1, Talatang 4. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. At yan po ang mahumahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 19 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.